So, sinuspend nila ako tiyempo ng first appearance ni PRRD. Oh. 'Di ba ang ganda ng ano nila, ng kanilang timing. Mm. So ngayon may nagpahamak kay Kian. Sino nagpahamak? Sino ba ang nagpahamak sa kanya? O Uncle di niya? yung hindi ko na sabihin. Kasi Ah, bakit ngayon kayo, itong uncle niya masyadong eksenadora ngayon. Hindi ba oo. na-solve na yung kaso? Bakit ka ngayon eksena? Eh, 'di ba pumunta pa kayo ng Malacanang, okey, okey. Bakit ikaw Oo. yung umeeksena, hindi yung nanay? Mm. Yes! Pera 'yan. Na Mm. umeksena kayo, umeksena. 'Di ba hindi umeeksena yung tatay? Saka yung nanay, bakit Mm. yung tito? Tiyo. Bakit yung tiyo? Anong eksena mo dun? So, ito yung picture na ginamit niya. Ayan pa yung nasa ibabaw. Tangina. Tapos Si July Ashley 2, 2024, yung post nung Jara. ayan o, political and extrajudicial killings. Paano naging political yung pagkamatay ni Atyo? UST ha, grabe yung entry niyo sa katangahan ha. Ibang Bakit level. bakit ngayon sila patangan? Nagpo-post. Suspended po ako until tomorrow night. So, sinuspend nila ako tiyempo ng first appearance ni PRRD. Oh. 'Di ba ang ganda ng ano nila, ang kanilang timing. Tapos Kailan yung first appearance ni PRR? Ay, yung ano, yung nangyari nung sa Friday. ICC. And Oo. then, ano to, nung inom muna ako ng tubig, hinihingal ako. Ah, Nung sinuspend nila ako sa isang post na sinuspend na nila ako noon. Can you imagine? Parang, mm, mm, kung sinususpend, eh binura mo na nga yung post na yan. Tapos ngayon, mm, isususpend mo ulit ako sa post na sinuspend, January pa yun. January yung post mm, na yun, sinuspend nila ako doon. Tapos nagulat na lang ako, oh, bakit ito na naman yung cost ng suspension? Eh, sinuspend mo na ako dyan. So, mm. ayun ang eksena. So, nagre-recycle sila ng suspension. So, kung mahina ang audio ko, linisin yung tenga nyo. Ay, mahina ba audio ni Sas? Oh, Ayan. ano bang pag-uusapan natin ngayon? Well, Ikaw? first and foremost, I'm not so sure, no, kasi medyo na-busy rin ako nitong mga nakaraang araw. I'm not so sure if you have reacted doon sa first na appearance ni PRRD sa ICC. Have you watched the first appearance? What's your initial reaction? What's your feel about it? Well, may sinulat na kasi akong essay dyan, no, about Mm. what's gonna happen. And Mm. maybe tomorrow I will post it, pero sinend ko siya siguro kayo na lang mag-share, i-share nyo sa Mm. yung mga OFWs dito, pabasa nyo sa mga Oo. colleagues ninyo na um, foreigner. Yun ang Mm. pinaka-importante. Hindi kailangan Pilipino ang kausapin ninyo. Ah. Ang dapat Mm. kausapin niyo, lalo na yung mga OFWs, yung mga foreigners ninyong katrabaho. Yaan ang Mm. laban. Wala na po sa Pilipinas ang laban. Ang laban na po ay nasa labas. Global po ang laban natin. Kaya, Wakanda forever. Wakanda forever. True. Uy, grabe nag-stick talaga yung Sub-Saharan Mindanao. I really hope this ends the career of Heydarian. I mean, ito naman kasi mga ano rin na invite kay Heydarian. Ano ba talaga, you don't pay attention to this kind of ano? 'Di ba? Wakanda forever, ganon. So, yung mga OFWs yan, ganon ang gagawin ninyo. Yung Mm. isusulat ko, siguro ipopost ko tomorrow, i-print nyo, pabasa ninyo doon sa mga friends ninyong foreigners para maintindihan. Hindi na, wala na sa Pilipinas ang laban. Tigilan nyo na yung sa ABS-CBN.
Oo. Don't pay attention to them at all. Ang pupuntahan niya na ngayon, international media, yung comment section, at ayusin niyo naman yung English ninyo. May ChatGPT po para ayusin ninyo yung English ninyo, no? Pa-translate ninyo yung Tagalog ninyo sa ChatGPT para maganda naman yung i-post ninyo. Ganun na po ang labanan. Okay? Global na. So, ang gusto kong i-discuss actually, yung mga protesta. I-post mo nga yung may mga doctor, yung mga yung na EJK na doktor, yun ba? Oo, ako tinam kay Tio, may pinaano ako diyan. Hindi yan si Teka, Aling Sheila, yak si Aling Sheila, wala namang maniniwala sa kanila. Ang inaano ko niyan, bakit ganito yung mga posting nila? Bakit ngayon na nagfi-feature sila mga doctor? Okay. Hindi yan. Ito. Wala na yan. Ayan. Palakihin mo, girl. Ito yung dalawang doktor eh. At tatlo actually yan. Tatlo. Oo. Okay, palakihin mo, girl. Girl, merong pointer doon ng pagpapalaki. Hindi, ito lang ba? Itong picture lang na to? Akala ko yung post niya. Ayan, palakihin mo yan. Okay. So, I think saan ba to? Sa UP to, no? Sa UP, ayan o. Ayan yung oble okay. UP Manila. Ngayon, bakit ngayon mga doctor ang ginagamit nila? Kasi, para ipakita nila, hindi naman mga pusher yung victim. Victims. Kita mo, mga doktor, mga victim nung panahon niya. Okay. I think alam niyo na yung kamag-anak nung isa, yung white, naka-circle ng white, is nagsabi na siya na hindi siya victim ng EGK. Oo. Yung isa din, yung green, hindi rin siya victim ng EGK. Inassassinate sila. Nahuli na yung murder, yung assailant. Okay? Yang naka-circle ng pula, member yan ng CPP-NPA, namatay siya sa encounter with the CPP-NPA. Nagigets nyo na. Alam to na, kung meron nakikinig sa ating mga kayumangging kaligatan, alam niyo yung ganyang propaganda ng CPP-NPA. Hindi ba? Okay. Pero yan ang EGK. Okay. Ngayon, puntahan mo yung post ng kamag-anak nung white. Kamag-anak nitong white. Ito, teka, meron ako niyan eh. May post ako niyan eh. Yung nag-post mismo yung kamag-anak na why do you use his death? Tapos nag-reply yung gumamit. Nakakaloka yung response. Ay, teka, wala ko nung reply nung gumamit. Wait. Saan makikita yung reply nung gumamit? Nandun din sa pinost din nung kamag-anak ni late doctor. Ay, wait. Teka. Hindi ba? Ayan. Ito yung kamag-anak eh, di ba? Si Dr. Locks. Yes. So, sinabi niya na hindi siya namatay sa wala po connection to former President Duterte either, EGK. Ngayon, puntahan mo yung page ni Dr. Locks, nandoon yung reply nung gumamit. Ayan, wait. Oo. Dr. Locks. Oo, para makita nyo talaga kung gaano talaga sila kawalang iya. As in, gamit bangkay. Alam mo yon? Despicable. Gumagamit ng bangkay. Alam mo yon? Bakit kayo gumagamit ng bangkay na hindi naman sa inyo? Ang gumamit yung Health Alliance for Democracy. Sila yung gumamit ng picture. I-post mo yung sinabi. Okay. Ito. Oo, ayan. Sige, palaking mo yung sinabi nila. Okay. Ngayon, wait. Oo. Dapat Masang picture eh, hindi mo palaki. Ganto lang. Yung date yung kinlik mo, i-click mo yung 6 hours para lumaki yan. Oo nga, ganyan. Ganto lang pinakamalaking Ayan. So, sabi niya,
We explained that the doctors whose photos were included during March 14, 2025 rally in Manila were killed because of the culture of impunity prevailing due to Duterte's orders. Wait, paano culture of impunity? Nahuli nga. Oo. True. Tignan mo, we included the name of Dr. Andutan in the rally because we thought their family appreciates our effort of raising the issue of senseless murder in 2021. Oh, bakit naging connection kay Duterte? Nagsalita na sila, wala namang kinalaman kay Duterte. Bakit ma-appreciate? Ginagamit ninyo. Hindi, ang gagamit kasi kayo, dapat, kung totoong bukal, kung totoong sincere kayo, kinontak nyo muna yung pamilya. Yes, correct. Hindi nyo naman bangkay yan eh. Kayo ba? Kayo ba yung pwede bang sasabihin, gagamitin namin yung nategi na gagamit ka na lang ng bangkay ng iba for your agenda. You have an agenda. You are an NGO. You want funding. Diyan kayo nabubuhay. Kailangan meron kayong issue. Correct. Bakit hindi nyo kinontak? What is exactly the reason bakit hindi nyo kinontak? Huy, ano yan ha? Very basic yan sa mga NGO ha. Nagtrabaho sa NGO. Bago ka gumamit ng biktima, kakausapin mo muna yung pamilya ng biktima kung okay lang ba at ibibigay mo yung terms. That is very unethical. True, true. And ito, tactics talaga to ng mga propagandista ng mga ng mga CTVs. Ayan, yan talaga ang nila, yan talaga ang tactic nila. And it doesn't stop there. Gumamit rin sila ng isang bata na namatay noong 2024, June 2024. Gumamit rin sila ito nga yung mga anak ni Aling Lori, anak ni Aling Sheila, yung mga ganon-ganon. Doon muna tayo kay Aling Sheila. Kasi kay Aling Lori, hindi pa natin talaga ma-confirm yun kasi hindi natin mahanap yung original na posting. Yung kay Aling Sheila talaga, yun talaga ang nakakaloka kasi last year lang pala namatay yung anak ni Aling Sheila. 2024 lang. Teka, 2024 lang. I-post mo muna si Aling Sheila. Teka, wait. Aling Sheila. Teka, meron akong picture ni Aling Sheila. Alam nyo tayo, huwag tayong maging trigger happy na kailangan i-double check po natin. Lalo na yung mga nagtatanong sa akin, totoo ba itong sinabi ni Putin? Huwag kayong tanga. Kung may ganyan sinabi si Putin, lumabas na sa international media. Okay? Oo, hindi kasi secret. Tapos, ang ginagawa nila, nagtatanim fake news. Tapos pagtatawanan nila yung mga supporters, ginawa na nila yan ng 2016, ginawa na nila yan nung panahon ni Duterte, ginawa nila yan panahon ng eleksyon. Hindi pa rin ba kayo nasanay? Huwag kayong aanga-anga. Kaya kayo nasasabihang aanga-anga dahil madali kayong mauto ng mga ganon. Diyos me, yun, ano ba yan? Asan yun yung pang-unawa nyo sa buhay? Okay. Ayan, teka lang. Habang ni-scroll down ko, kuda ka muna dyan, be. Puntahan natin si Aling Sheila. Ito, si Aling Sheila. Ay, teka, bago tayo pumunta kay Aling Sheila, ito kasi mabilis lang to eh. Yung sa UST. Ayan. Si Atio Castillo. Si Atio Castillo ay namatay sa isang hazing. So, paano siya naging EGK? Hazing yan eh. Tapos sabihin mo na may culture of impunity. Day, matagal lang may hazing sa Pilipinas. Correct! Eto, ang nakakaloka dito, nilagyan talaga ng ng The Varsitarian ng caption. Yung picture na ito. Ayan, nag-explain na rin pala sila. Teka. Ayan political and extrajudicial killing. Paano naging political yung pagkamatay ni Atio? UST ha? Grabe yung entry niyo sa katangahan ha? Ibang level.
Bakit ngayon sila patangan? Patangahan, shit. Saan na ba yun? May ano pa yan eh, may yung parang picture Mag-back na ka, pinagsama-sama. mag-back up. Kasi pag ganyan, girl, i-back mo yung ano mo, i-back mo yung browser mo. Hindi, ano ito parang separate Yung post date, eh. i-click mo yung date, yan, para diretso ka Oo dun nga. sa post. May ano siya, meron siyang parang, ang tawag dito, yung, meron siya kasing isa pang post, yung collage, yung marami. Ayan, Ganon. kita mo, sino si Father Marcelito Paez? Hanapin nga natin. Tapos Mm. Kabataan Party List pa talaga Tap yung nangunguna. nakalagay sa ilalim. Nakikita niyo na ang kung gaano sila, si Father Marcelito Paez. Okay. Father Na Marcelito Paez. Siya ay napegi oo, noong, 2017. mahilig talaga sila the rush of extrajudicial killing. Papaano naman napegi yan si Father Marcelito Paez? Anong nangyari sa kanya? Hindi ba? Um, Ito, ang sabi sa Philippine News Agency noong December 5, 2017, ang sabi, ah, paano ba siya nabatay? Paez was driving his vehicle in Jaen Town when four men in two motorcycles fired at him at about 8 p.m. on Monday. mm, The priest was rushed to a hospital in San Leonardo Town but died 2 hours later. mm. Malyari also asked the faithful to pray that the justice will be served as soon as possible. Earlier in the day, the priest assisted facilitating the release of political prisoner Romel Tukay, who was detained in the jail of Cabanatuan City. Oo. Ayan. May ano siya, ayan, coordinator daw siya ng Rural Missionaries of the Philippines in Central Luzon. Meron ding meron ring parang membro siya ng militanteng grupo. Sinong So, member? pinatay siya ng dalawang riding in tandem. Oo, unheard of. Tapos, i-blame nila kay Digong. Parang hindi mo Mm. po pwede kang i-blame. Ngayon, propaganda ka na lang. Pag sasabihin mong, ito ay dahil sa culture of impunity, bakla propaganda yun. Mm. Ano to? Diyos ko naman, huwag na tayo magbulahan kayong mga NGO. Kayong mga people's movement kuning-kuning. Propaganda yung ginagawa ninyo, hindi ba? Mm. Ngayon, nung labo ko, biglang, akala kasi namin ma-appreciate nila. Bex, hindi po pwede yun. Hindi ka po pwedeng gumamit ng bangkay ng ibang bangkay. Doon ko Oo. napahinig ng pamilya. Mga ano eh, no? Mga tanim EJK to. Extrajudicial kasinungalingan. O kay Aling Sheila na tayo ngayon. Ayan. So, punta na tayo kay Aling Sheila. Wait, Aling Sheila, where are you? Ano nga page yun? Yung, Jaro funeral ata or something. hindi, maganda yung kay ano eh, yung post nung page na meron siyang resibo, tapos pinost niya side by side yung post nung ano, post nung Funeraria. na yung picture na ginamit pa ni Aling Sheila, yung picture pa na ginamit sa lamay. Ang dali tuloy na trace. At meron pa. Merong buhay pa. Diyos me. Merong buhay Nakakaloka. pa. Meron pang buhay. Ito may bagong buhay pa siya. Diyos ko. Eh, ito maganda, may video. Ito. Okay. Ito yung coordinator ng kasinungalingan. No? Ito si Aling Sheila.
Okay, asan na si Aling Sheila? Ayan. Ayan si Aling Sheila. Ayan. O, ito pa, kasama niya si Aling, ano, no, si Conti. Ayan, nag-ano-ano sila. Okay, As eto na. asan na? I-post mo. Eto Go. na. So, ito yung picture nung nag-viewing party, itong mga biktima ng pamilyang na EJK. Girl, hindi ko Nung, naka-project. Hindi nakalagay yung ha? picture. Ay, sorry. Eto, ayan. Ah, Ayan, nakikita niyo na. Ayan, okay. ah. Yan. So, ito yung nag-viewing party sila yata nito eh. Yung nag-meet sila kasi yan yung araw na ano, yan yung araw na ah, haharap si PRRD sa ICC. Yung initial kinembot nila doon sa Netherlands, sa The Hague. Okay. Nakita niyo naman yung picture, no? Tapos kanina nagcha-chant-chant pa to si Aling ano. Ayan. So si Hara Funeral Services, sabi niya, yan, okay. So ito yung picture na ginamit niya. Ayan pa yung nasa ibabaw. Taina. Si Tapos Aling July 2, 2024, yung post nung Jara. si Aling Sheila. So, alam nyo na. Ibig sabihin yan, naghanap sila ng mga magkakilala. Kaya hindi ako maniniwala sa mga ganyan, yung mga biktima-biktima. Mm-mm. Gusto kong makausap yung mga kapitbahay ng mga biktima ko. Correct. Bakit? Doon natin malalaman kung ano talaga yung mga anak nila. Mm-mm. Di ba? Mm-mm. Kasi Oo. ganito lang yan eh. Kung talagang yang mga biktima ko ay mababait at spotless, bakla yung mga kapitbahay mo dapat Ang unang-unang magsasalita. ang unang-unang magsasalita. Bakit parang hindi mga kapitbahay nito nagsasalita, kundi NGO? Correct. At ito nga 'no, 'di ba 'yun kay Kian, ginawa nga nilang poster boy si Kian. 'Di ba? Si Kian De Los Santos. Ginawa nilang poster boy 'yan si Kian De Los Santos eh. So ngayon parang sabi ko nga, yung kay Kian De Los Santos, it is unfortunate that it happened to Kian. Kasi parang si Kian pa yung ano eh, may pasok pa po ako bukas sir, may exam pa po ako bukas, yung ganun. 'Di ba? Siya yun eh, ginagamit na ano, na parang grabe talagang they want to prove their point na indiscriminate yung killing, ganyan-ganyan. Okay? Ganon. So parang may pasok pa daw siya pero hindi pinakinggan ng pulis at binaril, ganyan. Ganun yung ano. So anyway, it is so unfortunate whatever happened to Kian. Kasi it looks like si Kian, while ano siya, part talaga siya ng operation, kumbaga isa rin talaga siya sa lumabas na merong issue about drugs. Nagkaroon ng use of force yung police na greater doon sa threat na ino-offer nung situation. Yeah. So therefore, actually ang storya nga niyan, 'di ba? Kinuwento na 'yun sa Senate eh. Na si Kian, siya yung nagbabantay ng tindahan. Ngayon, ang involved talaga, kamag-anak nila, doon dinadala sa tindahan yung epektos. Hindi siguro alam ni Kian na yun ay epektos. Tapos doon i-pick up, doon yung pick-upan, doon sa tindahan. Nagigets niyo na. So ngayon, may nagpahamak kay Kian. Sino nagpahamak? Sino ba ang nagpahamak sa kanya? Uncle niya? Hindi ko lang sabihin. Kasi, bakit ngayon kayo, itong uncle niya, masyadong eksenadora ngayon. Hindi ba, na-solve na yung kaso? Bakit ka ngayon eksena? Di ba pumunta pa kayo ng Malacanang? Okay. Bakit ikaw yung may eksena, hindi yung nanay? Yes! Pera yan. Na umeksena kayo, umeksena. Di ba hindi umeksena yung tatay? Sa kayo nanay? Bakit yung tito? Tiyo. Bakit yung tiyo? Anong eksena mo doon? Kasi nga, doon sa barangay namin, ang sinasabi,
Iba. Di ba? Doon nga sa barangay namin, ang usap-usapan sa barangay nito, 'di ba? Hindi ka Tulak naman nga. maka-receive. Oo, hindi ka naman maka-receive ng positive information, ng positive remarks diyan kay Kian. So ibig ko sabihin, yun yung, alam nyo, ano yan eh, we cannot exist in vacuum in any in our society, lalo na dito sa Pilipinas, na very closely knit ang mga community. Magkakakilala tayo. Ikaw nga i-chismis ka na pagka alam nilang nakatira ka diyan pero hindi ka nila nakikitang umuuwi diyan. Alam na mga kapitbahay mo 'yon. Lalo na yung ganyang community, hello, lumaki ako ng Sampaloc, alam nilang kinain ko, alam nila kung anong oras ako umuwi, alam nila lahat ng ginagawa. Pag nagpagupit ka na ng buhok, 'di ba? Huwag na tayong magbulahan. Yung mga hindi nakatira dito sa gated actually kahit nga sa gated subdivision, alam nila eh. Aminin ninyo, alam sa mga community kung sinong tulak. Correct. Kung sinong snatcher, kung sinong pitik. Mm-mm. Tama, mali. Mm-mm. Tama, mali. Huwag niyo nga akong bubula-bulahin. Tumira ako sa isang lugar na meron tinatawag na looban. Kilala kung sinong tulak. Oo. Teka, meron akong chismis kay Aling Lori kasi hindi ko alam kung si Aling Lori parang kasama yata siya doon sa nagpunta doon sa doon sa Quadcom, yung umiiyak nung nandun si PRRD. Naalala niyo yun, yung umiiyak siya si Aling Lori pagkatapos pinigilan siyang maging emotional ng isang congressman. Pagkatapos, hindi ko lang sure i-confirm ko pa kung siya ba yung naghahanap ng jowa sa online. Pinost ko yun kaso hindi ko makita. Yung may anak na dalawa, si Aling Lori. Pero natatandaan ko yun kasi pinost ko. Sabi ko nga, ito naman si Aling Lori. Sana makakita ka na ng Kaya pala nalulungkot kasi naghahanap pala siya ng jowang panghabang buhay. Hindi, ang 30,000 pala yung biktima. Hindi pag-marginin yung 30,000 na kamag-anak. Correct. O bakit hindi lumalabas yung 30,000 na kamag-anak? Totoo. O, bakit ang mga lumalabas, yung hindi naman kamag-anak ng biktima? Sas, it's very important to address this, no? Kasi kanina, talagang I gave time sa TikTok kanina to talk to young kids, to talk to those people na nagsasabi na okay lang daw na nasa ICC si PRRD. And their reason was, sabi ni ganun, 43 yung bangkay, pero kasi 30,000 naman talaga yan. At saka the list is not exhaustive, ganyan-ganyan. At saka sinasabi nila, mako-confirm naman sa ICC yung 30,000. So sasabihin naman daw yan later on kung confirm ang 30,000 o hindi. Which is so wrong. And anyone who's telling you, anyone who understands how the justice system works, hindi po yan magko-confirm ng hallucination nyo o hindi. If you say that 30,000 is killed by the program, by the policy of PRRD, the first thing that you need to do is to provide us the body. Where is the dead body of the 30,000 individuals? And how can that be proven? Ay, may mga kamag-anak yung 30,000 na. May mga pamilya yan Ba't walang nagmo-move forward na mag-amount into 30,000 dead body? 'Di ba? Kahit hindi nyo ipakita sa amin mismo yung bangkay, kahit hindi nyo ipakita sa amin, you still have to prove to us that the 30,000 is not just your imagination. You have to prove to us that there is corpus delicti, that the crime really happened. The 30,000 is just your imagination. Ang maano ko lang yan kasi ganito. Hindi ipuprove sa ICC na 30,000 na namatay kasi hindi naman yun ang nakalagay sa warrant of arrest. Ito lang masasabi ko, Joey, nasa TikTok ba itong ano mo? Ito? Hindi. Wala. Ay, hindi. Ano yata? Teka, i-ask ko sila na i-stream sa TikTok. Usually, meron nag-stream sa TikTok ng live natin talaga, i-stream nyo, mga Excel. Yung mga nanonood dito, paki-stream sa TikTok, please. Paki-stream sa TikTok. Sas, ang hinaraw ng audio mo, baka natatakpan yung microphone. Baka nakapatong ba? Or nakahang? Hello, naka-laptop ako. Sandali ayusin ko yung hello. Hello. Char.
Hello, Hindi ko alam talento. ba't sinasabi niyo na sa'kin naman okey naman yung audio ni Sas, parang level naman kami ng audio, ayun. Baka kailangan yung lakasan yung ano niyo diyan. Mm. Kailangan niyong lakasan yung volume niyo diyan. Oo. Anyway, tinatakot daw yung families para di magsalita. Well, now is the perfect time to speak up. Kung meron talagang 30K na namatay, sino naman tumatakot? Alam mo yun, ang daming excuses na tinatakot kasi kaya hindi lalabas, kaya hindi magsasalita. Oo. Bakit Ba't kayo bakit si matatakot, Alice Sheila hindi ginagamit na nga tinatakot? oo, ngayon pa ba kayo matatakot, ginagamit na nga ni Bongbong Marcos buong resources ng government in order to pin down PRRD. What else do you need? No, hindi, bakit sila matatakot? Si Aling Sheila nga hindi natakot. Last year lang namatay yung ano niya, pero buong pakundangan niya sasabihin, tinegi ni PRRD. O, si Aling Sheila nga hindi natakot magsinungaling. Bakit Oo nga. hindi siya natakot magsinungaling? So, bakit ka magtatakot magsalita ng totoo kung totoo nga yan? Si Aling Sheila nga hindi natakot magsinungaling. Or, natatakot kayo kasi alam ng kapitbahay ninyo kung sino yung mga Mm. yan. Tigilan nyo nga kami. Alam mo yung mga kakampings kasi, nakatira kasi to, karamihan yung, lalo na yung mga nagko-comment ng mga kakamping sa Facebook, mga mayayaman to Mm. eh. Hindi nila alam yung Oo. dynamics ng mga Danger. grassroots community. Mga Bex, magkakakilala yung mga yan. Bakit sa tingin ninyo, nanalo si Sara ng 32 million votes? Bakit mataas ang approval rating ni Duterte sa Class E? Na kung saan yung sinasabi yung pinakamaraming nategi? Baka kilala nila Mm. yung mga natitegi. Correct. Kilala Correct. nila. Ngayon, kayong mga mayayaman, hoy, may nategi. Tinanong niya ba yung mga kapitbahay? Mm. Bakit yung mga kapitbahay hindi niyo tanungin? Kung okay ba Mm. sa kanila na nawala na yung kung sino man yung iniiyak-iyak niyo dyan. Oo. Oh, Ay, ito, pero ito, ito. tuloy, Ito pa yung mga sinasabi nila, Sas. Dapat i-address din natin 'to. Kasi sabi nila at sinasabi rin 'to ng mga bagets sa TikTok, ano. Kanina nga, Diyos ko po, 'di pinag-uuubos ko yung mga pink do'n pagkatapos nung naubos na sila, meron kasing nabwisit, may umakyat. Pinagbabawal ko yung mga DDS supporter na umakyat. Merong DDS na umakyat. Sabi nung isang may dun 'pag nandun na yung punto nung live na talagang medyo mainit na talaga, na-suspend tuloy ako sa TikTok. Sabi kasi nung isang pink, kayo kasi dapat liberal na lang yung pinagkakatiwalaan ninyo, ganyan-ganyan. Kasi, ayan, tuloy ngayon, kami, dito lang kami sa gitna, hindi kami nakekealam. May umakyat oh, na ano, na oo, may umakyat na DDS. Si August, galit na galit siya. Ikaw putang ina mo kang yellow ka, sabi sabi gano'n ni August, ikaw putang ina mong yellow ka, anong sinasabi mong wala kayong pinapanigan ngayon? Magkakampi kayo ni Bongbong. Si Leila de Lima, kampi na siya kay Bongbong, meron siyang statement of support. Si Franklin de Ron, may statement of support, ganyan-ganyan kay Bongbong Marcos. Ano pinagsasabi mong wala kayong kinikilingan? Meron kayong kinakampihan ngayon at ang kinakampihan nyo si Bongbong Marcos. 'Di ba? Ayun. So ngayon, naban tuloy ako sa TikTok. Naban ako sa TikTok, hindi ko kasi pinigil yung si ate mo. Hindi ko pinigil, sabi ko, tama naman yung galit mo, sige go mo lang yan. Okay na rin yan. hindi, i-address Ayan. natin ko, no? Ang nakakaloka Mm. kasi dito is, sabi nila, 43 kasi representative sample daw ito. Ngayon, ang sabi nila, pwede kang mag-extrapolate tungkol dito. Ngayon, i-post mo nga Mm. yung pinapost Ayan. ko. Pinapost ko Oo. meron kay Maricar, meron din kay Tio ba or kay Meron ako, pinost ko yun. okay, Pinost ko sige. yun. Mm. I-explain natin ang math para hindi kayo nabobola. Okay. Ay, teka, yung post mo ba? Yung post mo o yung post ni Kanindin? Wala akong kanindin. Ito. Yung ayan yung sinabi niya. Okay, basahin Yan mo yung yung sinabi sinabi. niya. Okay, Oo. sabi niya, bakit daw 43 lang at hindi 437? Paano naging crimes against humanity to? O ito basahin. Sabi niya, yung 40 plus na mga pinatay pero sasabihin na 30,000. Follow-up answer kasi ganito yan. Para malaman mong
maalat ang isang Ng isang kawa, kawa ng sabaw. hindi mo uubusin ang kawa. Kukuha ka ng kutsara at titikman mo ang sabaw. Yung 40 plus na napatay na pinili ng prosecution para patunayan na may systematic na pagpatay na alam ni Duterte na nagaganap ang pagpatay talagang sinadya at may basbas ang mga pagpatay paulit-ulit. Galing sa kanya. By By extrapolation, pwede mo nang i-apply ang mga specific na kaso na yan sa para sabihin, ano yung para sa sinasabing 30,000 na pinatay. okay, ano ibig sabihin yan? This is a statistical principle. Okay. Ibig sabihin yan, kukuha ka ng sample mula sa population. Ang population dito is yung 30,000. Okay. Ngayon, ang sabi niya, itong 46 or 43, ito ay representative sample. Ngayon, inano mo itong 43, pwede mo nang sabihin na yung 30,000, ganito rin yung nangyari. Tama ba ito? Tama ba ito? Ngayon, ang hilig kasi ng mga kakamping, gumagawa sila ng sarili nilang mga proseso, pati ng math. Ang konsepto ng representative sample at extrapolation ay tinatawag na statistical concept. So, Joey, punta ka nga sa ni Libunan Kay or Tio. wala kay Tio. Kay Tio ko ba pinapost yung statistical Libunan? Kilala mo si Libunan? Ay, si Libunaw, oo. Oo. So, magkakaroon tayo ngayon ng statistical lesson para maintindihan ninyo. Para pwede kayo makipag-debate dito at hindi kayo naluloko ng mga tao. Okay. Lalo na, itong mga to, hindi naman to nakapasa ng statistics. Okay. Tagal naman ito, Diyos ko. Ito na. Ay, hindi mo ba nakikita? Wait. Hindi mo ba na nag-ano? Ayan. Okay. So, anong tama sa sinabi ni Kabinbin? Ang tama sa sinabi ni Kabinbin, yes, pwede kang kumuha ng sample para mag-extrapolate. Anong ibig sabihin ng extrapolation? Ang ibig sabihin ng extrapolation, kung ano yung nangyayari doon sa sample, pwede mong i-project doon sa buong population. Okay? Pero, hindi po pwede yung ganon kasi ang representative sample ay may formula. Okay? May formula. This is a statistical concept. Kung 30,000 ang iyong sample, meron tayong tinatawag na margin of error. Meron din tayong tinatawag na confidence interval. Hindi ka, pag ganyan, ang N, sample size mo dapat kung 30,000, okay? Tapos, ang eksena mo ay gusto mo ng high confidence interval, ganyan, kailangan mo ng at least 357. Doon ka lang pwedeng mag-extrapolate. 300 plus, at least 300 plus kung 30,000. Okay? Ngayon yung 46, hindi siya representative. Kasi, ang 46, okay, ang margin of error ng 46, kung 30,000 ang population mo, is plus or minus 12.55% at 95% confidence interval. Masyado malawak yan. Ibig sabihin niya statistics, kung ano ang makukuha mong resulta doon sa 46, dahil malabo mo siyang i-project sa 30,000 or even sa 6,000. Ngayon, basahin mo yung isang comment dyan. May isa dyang comment na biglang, nung na-corner na sa math, biglang argumentum ad misericordiam. Ano mga most latest? Anong pangalan? Ayan, most relevant. Hindi most relevant, newest. Puntahan mo yung newest. Sige. Ayan, yung JDD.
Basahin mo. JDD. Mema, trying to sound hard to be an intellectual, aren't you? We're talking about human lives here. Tapos nitpicking the terms used. ICC na mismo nagsabi, there is no threshold or required number for it to be considered a crime against humanity. The worst kind of fanatics are the educated ones. You have special place in hell, Kadiri, sabi ni JDD. JDD's account is Luck with 442 friends. Okay, ngayon, kayo ang nagsabi na representative sample. Mm-mm. Ngayon, nung sinabi namin na hindi ganyan ang pagkuha ng representative sample, biglang balik kayo sa mga buhay ito, mga buhay. Oo. Wait, Oo. una, nung hinanap yung 30,000, dahil ang nakalagay doon 43, ang fallback ninyo, representative sample. Nung inano kayo sa math, biglang nag-argumentum ad misericordiam kayo. So, wala kayong argumento. Nagigets ninyo? So, ang masaklap ba dito, Joey, no? Kasi time series to eh. 43 in a span of 8 years. Mas matindi ang representative sampling dyan kasi time series yan eh. Oo. Kasi pwede nyo kasing sabihin, ganito na lang, 43. Ito na yung population. Huwag nyo nagtagalin nyo na yung 30,000. Hindi nyo pwede itong i-extrapolate sa 30,000 because that's statistically incorrect. The statistical inference is incorrect. Yeah. Correct, correct. And also, you cannot use the concept of extrapolation pagdating sa mga krimen-krimen. Hindi po pwede. Hindi po pwede. Hindi po pwede. Bakit kailangan ang math ang mag-adjust sa inyo? Correct. Putang ina, sagad na. Diba? Bakit bakit ang statistical concepts ang dapat mag-adjust sa inyo? Oo. So, ibig niyo sabihin, i-adjust ko ang tamang statistical inference dahil may namatay is why? Why? 43, sabi niyo, 43 lang naman. Gago ka ba yun? Gago ba kayo? Alam niyo ba mas maraming namatay in one day sa Menjola Massacre? At nandun ako, nasaksihan ko yun. Dahil doon ako nakatira, katabi ng Menjola. Yung mga refugees umakyat sa building kung saan ako nakatira. At 4 years old, alam ko na kung anong itsura ng talagang extrajudicial killing. Naranasan niyo namang yung corridor ng building ninyo punong-puno ng dugo. Menjola Massacre to at hindi ito adik at mga kriminal. These were farmers nung Menjola Massacre 1987. Kaya huwag niyo akong le-lecturean ng mga EGK na yan. Dahil kami, yung pamilya ko, nung panahon ng Menjola Massacre, kinupkup namin yung mga tumatakas. Kayo, anong ginawa ninyo? Nandyan na kayo sa Facebook, mga buhay. Nakakup na kayo. Mga buhay, kawawa naman. Adik, kawawa. Pwede pa magbago buhay. Putang ina, ano ka? Pati sa bahay niyo kung awang-awa kayo, di ba? Patarihan niyo sa bahay ninyo kung awang-awa kayo. Diyos ko. Yan ang hindi ko makakalimutan yung Menjola Massacre kasi may isip na ako niyan eh. Yan yung panahon na dinala uli ako sa Manila eh kasi mag-aaral na eh. Mag-uumpisa ng mag-aral. Nakita ko yan, inakyat yan sa building namin. Diyan kami ewan ko kung nandiyan pa yung Dunkin Donuts noon. Nung malapit sa San Sebastian. Diyan kami nakatira, yung building na yun. Doon kami sa taas. Nagtakbuhan yung mga magsasaka. Kinupkup namin. No? Taga-Tarlac kayong iba. Tapos binigyan namin ng first aid. Kayo, sino ang EGK? Tumatak na sa EGK ang nakukup ninyo. Kami nakakup kami noon. Yun talaga EGK at hindi yung mga kriminal. Those were farmers protesting under your patron saint, Corazon Aquino. Yun, harap-harapan yun Tapos sasabihin niyo ako ng ganyan-ganyan. Yung sa patron saint niyo yun nangyari, yung ganung. Yun talaga. Yun talaga ang brutal. Dahil this is not a criminal operation, This is not an operation against drugs. This is
this is simply landlords Mm. unaliving Mm. Correct. farmer. Mm.